Hindi na ikinagulat ng isang political analyst ang isyu ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay political analyst Froilan Calilong, maring isang estratehiya ng kasalukuyang administrasyon ang impeachment upang tuluyang hadlangan ang pangalawang pangulo sa pagtakbo muli at paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa 2028 elections. Ito ay dahil daw sa kanyang potensyal na impluwensya sa mga botante at ang matataas niyang numero sa mga pre-election surveys. So the impeachment is actually a way to perpetually ban her from running and from participating in any government function. And I think this is also a way by which the current administration would want to silence the Duterte camp, and in order for them to become a minority opposition. Kinwestiyon naman ni Calilong kung ano nga ba talaga ang dahilan ng ilang mambabata sa pagpabor at pagpirma sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Sa halip daw kasi na magsagawa ng masusing investigasyon upang alamin ang punot dulo ng kanilang mga alegasyon, tila inuuna pa nila ang pansariling kapakanan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila pumirma? Ano ba talaga ang rason behind this? Is it because of motivation behind the additional monetary incentives? Kung gano'n ang magiging batayan ng kanilang pagpirma, ibig sabihin maliwanag, walang prinsipyo. Sinang-ayunan din ni Calilong ang pananaw ng publiko na ang impeachment laban kay VP Sara, pati na rin ang mga kaso laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang panakip-butas lamang ng kasalukuyang administrasyon upang mailihis ang atensyon ng taong bayan mula sa mas mahahalagang isyu, gaya ng 2025 BICAM report. Dagdag pa niya, bahagi rin ng political machinery ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagbibigay ng mas maraming ayuda sa publiko upang patahimikin sila at pigilan ang anumang pagbatikos laban sa pamahalaan. Tama po yun, and syempre, they would want to really capitalize on whatever resource that they have. This is really a part of their political machinery to begin with, na magbigay talaga ng mas maraming ayuda in order to silence yung ating mga kababayan. And I really don't know up to what extent will this ayuda be helpful doon sa kanilang agenda, because syempre darating din naman yung pagkakataon na yung kamulatan ng ating mga kababayan that in spite of this ayuda na ibinibigay nila, pipili pa rin sila ng naaayon. Samantala, binigyang diin din ni Calilong na tila nagiging kiss of death ang pag-endorso ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang mga kandidato sa nalalapit na halalan. Paliwanag niya, yun nga, binabanggit din natin madalas na maaaring endorsement ng ating Pangulo sa kanila may be regarded as a kiss of death, na kung saan instead na makatulong, baka lalong makasama doon sa kanilang mga senatorial bid, because let's face it, medyo unpopular naman talaga yung current administration. May mga problema sila regarding the reform agenda, may problema sila sa pagbababa ng presyo ng mga bilihin, lalo na nga ngayon na tumataas at napataas ang presyo ng karneng baboy. And all of these things actually are gut issues that I think the administration failed to resolve in the past 3 years.